O aming Diyos na dakila na nagsugo para sa amin ng inyong bugtong na anak. And totoo yung aming inawit that the Lord Jesus Christ is our blessed Savior who always feeds us. He's like a shepherd who na kailangan namin yung kanyang tender care. And yung pleasant pastures niya ay binibigay niya sa amin. At alam namin na ang bawat tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ito ay sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng aming Panginoon. At nakikita namin it is being inscripturated in your word. And whenever we hear it being preached, it is your word for us at this moment para in-nourish ang aming mga souls. Lord, some of us are spiritually malnourished and we really need your nourishment from your word. Give us your word at nagmamakaawa kami na i-open mo ito sa amin because alam namin we are barren. We are ignorant of this unless you work sa aming mga kalagitnaan. At bigyan mo kami ng basag na puso upang sa ganon ay tanggapin namin ito ng may pagpapakumbaba at gamitin namin ang anumang challenge na ito, dinggin namin ito ng may pagpapasakop sa inyo at pagpapasalamat sa mga naunang pagpapalang pinagkulob niya sa amin, higit sa lahat ay ang kaligtasan kay Hesukristo. Maraming salamat po. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, we have heard kaninang umaga yung pagpunta ni Matthew Barrett sa Anglican Church, leaving yung Southern Baptist Convention. Well, nakakalungkot dahil isa sa mga dahilan niya na nakita niya from Scripture to back up yung kanyang position is yung nangyari doon sa Acts 15, doon sa council na kung saan nag-convene yung mga apostles at mga elders. Well, dito makikita niya na parang weak daw yung Baptist polity. It is because nakikita niya dito sa text na ito yung Episcopalian na church government na merong synod, merong mga nasa taas na namamahala doon sa bawat mga iglesia. But it is unfortunate because makita natin, kung titingnan natin ang Acts 15, yes, it was called council, pero it is not a council in the strict at saka ecclesiastical sense ng panahon natin ngayon, dahil pwede nating matawag ito, o kung ako ang tatanungin, it is just like kumbaga parang request or pagtatanong. This is a meeting of an inquiry na kung saan kailangang pag-usapan ano ba yung dapat gawin at ano ba yung theological na position ng iglesia on that time, dahil may nag-erupt na mga questions at may mga nagtuturo ng salvation by obeying the works of the law. Well, makikita natin dito na yung inquiry na ito, it is not an inquiry of the whole church at that time. This is an inquiry of Antioch. Pinadala nila si Pedro at sila Paul at saka si Barnabas to inquire dito. And ang isa pong banda is hindi ito meeting ng lahat ng mga iglesia, or because the elders here does not represent churches, but it represents mga elders ito ng iglesia doon sa Jerusalem, dahil maraming mga elders noon, at isa na si James dito, the brother of our Lord Jesus Christ. At marapat lamang na pumunta sila Pablo dito, it is because buhay pa yung mga apostles. Pag merong disruptions na ganito sa doctrine, it is just right na tumakbo sila sa mga apostles. Wala nang apostles ngayon. Kaya hindi ito tatayo at magiging backup ng Episcopalian government ng isang iglesia or isang sect
Well, at isang banda, hindi ang focus nito ay hindi yung council itself, but the major focus of the text is yung question na kailangan bang tanggapin ang mga Gentiles sa pamamagitan, ang mga Gentiles ba ay dapat tanggapin, karagdagan sa kanilang pananampalataya ay yung pagsunod sa batas ng Diyos bago sila matanggap bilang mga tao ng Diyos. At yan ang ating titingnan sa Acts chapter 15 verses 1 to 21. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. So being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all the brothers. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, "It is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses." The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will." And all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Paul as they related the signs and wonders God had done through them among the Gentiles. After they finished speaking, James replied, "Brothers, listen to me. Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written, 'After this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from of old. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God, but should write to them to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. For from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim Him, for He is read every Sabbath in the synagogues." Well, ang binasa po natin ay isa sa pinakamahalagang passage sa Acts na sa ating mga Biblia ay may heading na the Jerusalem Council. Well, dahil ayon sa ating binasa ay nagpulong ang mga mananampalataya sa Jerusalem upang pag-usapan ng isang mahalagang tanong. Dapat bang mag-subject sa circumcision ang mga Gentiles at sundin ang Mosaic Law bilang requirement ng kanilang inclusion into the family of God? Napakahalaga ng ang passage na ito para sa mga original na bumabasa na karamihan ay mga Gentiles, di ba? Primarily, it was written, addressed to a Gentile na leader who is Theophilus. Kumbaga, ang tanong is, si Theophilus ba at ang ibang mga Gentile believers ay kabilang na talaga sa mga tao ng Diyos dahil lamang sa pananampalataya kay Jesus or hindi pa?
kailangan pa nilang maging Jewish proselytes. Ito yung sense na sinasabi nila, kailangan magpa-circumcise at sumunod sa batas ni Moses. It is, technically, sinasabi nila they needed to be part of us as Jewish nation. Umaga, proselyte sila. At hindi lang ito mahalaga sa kanila, ito rin ay para sa atin dahil may mga baggage pa rin tayo ng legalism. Ano yung legalism? Ito yung paniniwala na pwede nating makuha or tamuhin or pwede din nating panatilihin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng strict adherence to laws or moral codes kaysa magtiwala lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. May mga baggage pa rin tayo na gano'n. Minsan, iniisip natin, am I being accepted at this moment ng aking kalagayan ngayon because of what is happening to me? Nagkakaroon ako ng dwindling ng aking pananampalataya or umihina yung aking devotion sa Diyos. Am I being accepted? That is part of yung baggage natin ng legalism. Alam natin, wala nang magbabago sa status natin. We have been accepted by God and we will always be accepted by God, not because of what you are doing right now, it is because of the past that Christ has done for us. Well, just a trivia para sa atin, mahalaga itong text natin dahil literally nasa heart tayo ng Book of Acts. Nasa pinakagitna itong chapter na ito. Kasi doon sa English translation, chapters 1 to 14 is 12,385 words, approximately. And then dun sa 15 to 28, yung kalahati, it is 12,502 words. So we are dealing now at the very center of this book. So napakahalaga nito. At dito sa passage na ito, natin huling maririnig ang boses ni Pedro or mababasa na nagsalita si Pedro. Siya yung spokesman ng mga apostles at kauna-unang apostol na nagpahayag ng gospel sa mga Gentiles. At napakahalaga ng sinabi niya dito. So, we are dealing with an especially important passage in the Bible and it concerns not only the ancient world but also our generation. The question is, ano ba yung dahilan kung bakit lumitaw ang question ng requirement ng inclusion ng mga Gentiles dito? Bakit ba lumabas? Makikita natin sa pagtatalunton natin ng mga pangyayari dito, katatapos lang nila Pablo at saka ni Barnabas sa kanilang first missionary journey at nakabalik na sila sa kanilang Gentile sending church which is Antioch. May sending church sila from Jerusalem, that's the mother church, pero nung nag-umpisa yung kanilang Gentile mission, merong nag-adapt sa kanila yung Antioch at ito na yung naging sentro ng kanilang missionaries ng mga Gentiles. So they went back doon sa Antioch, ngunit ang nangyari is doon sa Antioch ay may pumunta ng mga Jews at nagsasabi na unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Yun ang sinasabi nila. Sa ating binasa ay nagkaroon daw ng no small dissension and debate. Ibig sabihin ng no small dissension and debate ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa kanila dahil malaking problema ito kila Pablo kasi along their first missionary journey, napakadami ng nanampalataya kay Kristo and they did not require them to be circumcised nor sumunod sa batas ng Diyos bago maligtas. Papaano yun? Kung tama itong mga tao na ito, they needed to go back at sabihin, teka, mali, hindi pa kayo ligtas. We know yung guts ni na Paul at saka ni Barnabas, hindi sila papatalo dito, but at this time, alam nila, they needed the counsel of the Jerusalem church. Minabuti ng Antioch na ipadala sila Pablo sa Jerusalem para mapag-usapan nila ito with the apostles and the elders there. At pagdating nila sa Jerusalem ay sinalubong at winelcome sila ng mga apostles at ng mga elders and even the whole church. So mainit ang pagtanggap and they were
discussing ano yung nangyari sa kanila, that the Gentiles are being incorporated into the church, naligtas sila, walang distinction during their first missionary journey. Pero may mga tumayo na mga mananampalataya daw. Sabi ni Luke dito, they are believers who belong to the camp of the Pharisees. Ibig sabihin is, mga mananampalataya sila, pero dati silang mga Pariseo. Katulad sila ni Pablo dati, di ba? He belonged to the Pharisees, the Pharisee of the Pharisees. So, sinasabi nila, it is necessary to circumcise them in order to order them to keep the law of Moses. It is necessary. Parang sinasabi nila, this is a divine necessity para sila ay ma-include sa tao ng Diyos. So ito na naman yung problema. So 2 beses nabanggit dito yung katuruan na ito na nagdulot ng question. So nagmeeting sila pagkatapos nito para ito'y pag-usapan, at ang deliberations ng meeting na ito ay nagsasaad na ang Gentiles ay kabilang sa mga tao ng Diyos dahil sa pananampalataya lamang kay Kristo. Hindi sa kanilang hindi na kailangan dagdagan yung ng pananampalataya ng pagsunod sa utos para maligtas. So hindi na kailangan dagdagan yung pananampalataya ng anumang gawa ng kautusan para maligtas. So these Pharisees does not reject faith in Christ. They did. They received Christ. They are believers, sabi ni Luke. Kaso nagkamali sila ng akala na yung pagiging Hudyo nila na nagpa-circumcise sila, sumunod sa Mosaic Law, akala nila bahagi yon ng kanilang pagiging tao ng Diyos. Kasi naniwala na sila bilang mga Hudyo, so nagkaroon na sila ng circumcision, nagkaroon na rin, sumusunod na rin sila sa batas ni Moses. Ang akala nila ay nadagdag lang yung pananampalataya kay Kristo, kaya sila naligtas. So kasama yung kanilang pagiging Hudyo. Primarily, ito yung sinasabi nila. We are Jews, and then we believe in Christ. That's why we are originally the people of God. Naging makatotohanan yung aming pagiging tao ng Diyos because of our faith in God, and pero bago yon kami ay mga Hudyo na. That's why ini-impose nila ngayon, they needed to be proselytes, itong mga Gentiles na ito, para maligtas sila. Well, like these Pharisees of old, some think faith in Christ must be paired with religious works. But as the deliberation of the council will show, it is faith in Christ alone without obedience to the law that makes them God's people. Diba? Sinabi ni Pedro doon sa verse 7, and after there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of God and believe." Wala nang sinabi doon na iba pa. They must hear the word of God and they must believe. So yun yung prerequisite ng kaligtasan, yung pananampalataya kay Hesus Kristo. And that's the message that we can get from there. God accepts people like us, not by trusting in Christ plus self-effort, but by trusting in Christ alone. God accepts people like us, not by trusting in Christ plus our self-effort, but by trusting in Christ alone. Tinatanggap ng Diyos ang taong katulad natin, hindi sa pinagsamang pagtitiwala kay Kristo at sariling magagawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo lamang. Gusto kong linawin yung ating mensahe. Ang pananampalatayang ito ay hindi meritorious at hindi rin ground ng salvation ang faith dito. Yes, it is because it is through our faith, through faith, that we have been saved, pero hindi dahil hindi nag-earn yung ating faith ng kaligtasan. Sa halip, ito yung appointed means
kung saan yung biyaya ng kaligtasan ay matatamo ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Ang tinatawag natin ito sa theology na instrumental cause. It is the grace of God that saved us, but kinakailangan ng faith para matanggap yung biyaya ng Diyos. Kaya mahalaga pa rin ang pananampalataya, pero hindi yun ang nagligtas sa atin. Hindi yung mismong faith ang nagligtas sa atin. And this faith is outward. Nakatuon ito kay Kristo, kaya yung confidence natin sa salvation ay hindi sa mismong faith natin. That is fideism, and that is, again, wrong. Ang confidence natin ay kay Kristo na siya nating pinagtitiwalaan. Outward yung ating faith. So, gusto ko rin na i-emphasize dito, I'm not saying na hindi mahalaga ang self-effort gaya ng pagsunod sa utos ng Diyos. Mahalaga ito sa Christian life. In fact, yung good works ay necessary for final salvation. We know that from the camp ng mga Reformed. Necessary ang ating pagsunod for final salvation. 'Di ba sa Ephesians chapter 2, we have been saved by God, and na tayo ay dapat lakaran. Meron tayong good work. We are saved by good works by which we need to live itong mga good works na ito. Inordain ng Diyos itong mga good works na ito na ating lakaran. So meron ng good works na nakahanda para sa atin na dapat nating sundin. At kung hindi natin gagawin yon, it would just prove na hindi tayo kabilang sa mga tao ng Diyos. So it is necessary for final salvation. Pero pagdating sa ating kaligtasan, walang anumang good works from us ang nagligtas sa atin. So pagdating sa bago yung ating conversion, wala tayong anumang ginawa, kundi ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang ang nagligtas sa atin. Our salvation is all because of God. Yung ating conversion, wala tayong kinontribute dito at wala tayong kayang i-contribute dito. It is by God's grace and through faith in Christ alone. Kaya ang ating mensahe napaka-encouraging. Ibig sabihin nito ay tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng ating performance. Kaya we are freed mula sa performance-based religion. Tinatanggal nito yung nakakapagod na idea na kailangan nating gumawa pa ng mas marami pa para matanggap tayo ng Diyos. Yun bang yung pag tinanggal tayo ng Panginoon doon sa kalagayan na nagtatanong tayo, am I good enough para tanggapin ng Diyos? Sa halip, ina-affirm tayo ng mensaheng ito na yung identity natin bilang bayan ng Diyos ay nakabase sa ginawa ni Kristo, hindi sa kaya nating gawin. Well, dahil dito, may assurance tayo, pero hindi para i-minimize yung obedience, kundi para lalo tayong maging obedient, dahil yung obedience ng totoong mananampalataya is fueled by what Christ has done in saving us. We are obedient not to be accepted, rather, we are obedient because God in His grace has accepted us. You see, it is an encouragement sa atin. Hindi tayo naligtas sa ating mga gawa at hindi tayo ikikip. Hindi mawawala yung acceptance ng Diyos sa atin because of what we will do. It is always on the basis of what Christ has done for us. Kaya encouragement sa atin yon, safety net natin yon, wherein kung papaanong yung mga nagtatrabaho sa high-rise building, mas mabagal sila pag gumagawa ng wala silang safety harness because ang dami nilang alalahanin, na marami silang natatakot sila, mas marami yung pagkakataon na nagsisafety sila, magpe-play safe sila, kumakapit sila kaysa nakakapagtrabaho. They are not accomplishing much because wala silang harness. But because na-imbento yung harness, mas mabilis, mas productive dahil hindi nila iniisip kung mahuhulog sila or hindi. Katulad din nun, tayo bilang mga mananampalataya, God accepts us because of
what Christ has done for us, and that is our safety net. That's why we can be productive in our Christian life. So the question for us is, how can we know that salvation excludes any effort or self-effort? Doon sa ating text, dalawa yung ating makikita. Una, yung God worked by grace in Gentile salvation, and number 2, God worked through Scripture for Gentile inclusion. Tingnan natin yung una. God worked by grace in Gentile salvation. So verses 6 to 12 ng ating text. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will." And all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done through them from among the Gentiles. Peter and Paul stood up and told the council what they had seen God do through their ministry to the Gentiles. So ang emphasis dito is, ano ba yung ginawa ng Diyos? Paano ba naligtas itong mga Gentiles? Paano ba sila niligtas ng Diyos? At nakita namin ito, sabi ni Pablo or ni Pedro. Sinabi ni Luke na maraming debate ang nangyari bago pa nagsalita sila Pedro at Pablo. Ibig sabihin ay, ang binabasa natin is just a summary of the discussion here, at pinipili lang dito ni Luke yung mga speeches ni Pedro, ni Pablo at saka ni James, para pakita yung mga key points that led to yung conclusion. Yung conclusion ng kanilang discussion. Hina-highlight lang yun ni Luke dito. Ang unang tumayo ay si Pedro. Siya kasi yung inatasan ng Panginoon nung unang pagkakataon na mangaral sa mga Gentiles. Ito yung sinasabi niya, di ba? Pinili ako ng Diyos na ako yung magdala ng gospel sa mga Gentiles. Ang tinutukoy niyang pangyayari ay yung sa Acts 11, nung naligtas sila Cornelius at yung kanyang mga kaibigan. At ang pinakagustong tukuyin ni Pedro ay yung katotohanan na habang ipinapahayag ni Pedro kila Cornelius yung gospel, at nang tawagin sila sa pananampalataya, ano nangyari? Doon sa verse 9 ng chapter 11, "And God who knows the heart," or sa ating text, "And God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us." Di ba naka-experience sila doon ng parang second Pentecost? It is because ito yung patunay na ang Panginoon tinanggap sila. No, nagpatotoo daw ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga Gentiles ng Holy Spirit, na sinasabi doon kung paanong natanggap nila ang Holy Spirit in the Pentecost time sa mga Hudyo. Ganun din yung nangyari sa kanila. Anong pinapakita noon? Walang distinction. No? Walang distinction na ngayon na makikita. It is both Jews and Gentiles are being accepted by God, at pinatunayan yon because of the indwelling of the Holy Spirit, yung outpouring and indwelling of the Holy Spirit. Ang importanteng punto dito ay ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu ng walang ginawang circumcision. Walang ni-require, pero binigay ng Diyos ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, tinanggap sila ng Diyos kung sino sila nang dumating ang Holy Spirit. Ang argument dito, theologically, is hindi mananahan ng Holy Spirit sa mga Gentiles unless sila ay tinatanggap completely ng Diyos. So, dahil nanahan ng banal na Espiritu sa kanila, it means they are completely accepted by God.
Kaya ang unang conclusion ni Pedro ay walang distinction. Parehong tinanggap ng Diyos ang mga Hudyo at Gentiles without requiring circumcision. And then nagbigay siya ng rhetorical question. Sinabi niya, why therefore? Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke in the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? Yung ginagawa pala nila na pag-impose ng Mosaic law at circumcision ay paraan para i-test ang Panginoon. And that is a stern warning for them dahil ang paggagamit sa Old Testament ng putting God to the test ay nandun sa Exodus yung nagkaroon ng failing ng pananampalataya ng mga tao ng Diyos sa ilang, and they have put God to the test by complaining. Hindi sila nagtiwala sa Diyos, they complain to God. They have tested God's goodness. Sige, kung totoong mahal kami ng Diyos, pabalikin na lang kami sa Egypt. Kung totoong mahal kami ng Diyos, palabasin ang tubig para makainom kami. So here, these Pharisees ay hindi nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos sa mga Gentiles, kaya nais nilang ilagay yung law as a yoke na hindi naman nila kayang buhatin. Kumbaga, hindi nagtitiwala sila sa biyaya ng Diyos completely. Ang gusto nila dagdagan. They needed to be proselyted para maligtas. Hindi masama ang law at hindi ito pabigat. Yes, dinawag itong yoke, not because mabigat talaga ang law. Actually, it is pleasant, di ba? It is good, it is sweeter than honey, it is napakaganda ng pagkaka-describe dito sa Psalms. Pero nagiging pabigat ito dahil sa human limitation. Unable ang tao na i-keep ang law dahil sa kasalanan. It is not because the law is bad. The law is good, but we are unable to bear it. Kaya ang final conclusion niya ay hindi sa pagsunod sa law tayo maliligtas, kundi sa biyaya ng Diyos. Yun yung sinabi niya dun sa verse 11 ng ating text. Sinabi niya, but we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. So, natahimik ang lahat dahil sa matinding argument ni Pedro, at ito na ang last na maririnig natin siyang magsasalita sa Acts. At napakatindi ng kanyang ambag sa usapin dito sa council na ito. In fact, yung speech ni Paul at saka yung speech ni James is just to back up ano yung sinabi ni Pablo dito or ni Pedro dito. Kumbaga, ito yung pinaka-heart of the matter. Ito yung nilaan na. Talagang si Pedro talaga yung nakapagbigay ng pinakamagandang argumento dito. James and Paul is just backing up yung napakagandang sinabi ni Pedro. So, sinabi ni Pablo bilang support doon sa ginawa yung sinabi ni Pedro na ang mga signs and wonders ay ginawa ng Diyos sa mga Gentiles. Pagpapatunay nga na ang Diyos mismo ang nagpatotoo na tinanggap niya ang mga Gentiles sa pananampalataya, ngunit hindi sila tinuli at hindi sila pinasunod sa Mosaic Law bago sila maligtas, bago sila tanggapin ng Diyos. So, ano yung pinupunto ng mga bagay na binabasa natin na ito? In His abundant grace, God received us despite our inability to obey. Ito yung gustong ipakita dito. Dahil sa kayamanan ng biyaya ng Diyos, tinanggap niya tayo sa kabila ng kawalan natin ng kakayanang sumunod. Well, alam natin mula sa salita ng Diyos na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung hindi kikilos ang Diyos, ang sangkatauhan ay walang kakayanan na tuparin yung dinedemand ng banal na Diyos. Yung kanyang batas hindi kayang sundin. Walang sino man sa atin ang makakasunod because of our sin. Ang batas ng Diyos ay ibinubunyad yung ating kahinaan, not primarily to shame us, kundi para ipakita na tayo ay lubhang nangangailangan ng awa ng Diyos.
Bakit may law? It is because gusto ng Diyos makita mo ano yung katayuan mo sa harapan ng banal na Diyos. At makita mo, I need the grace and the mercy of God. Ngunit ang Diyos na punong-puno ng kahabagan ay hindi na naghintay na makasunod tayo bago niya tayo tanggapin. Niloob niyang tanggapin tayo kay Kristo bago pa man tayo makasunod. Di ba? Ganito ang biyaya ng Diyos. Hindi, yung biyaya ng Diyos, hindi ito bayad dahil sa nagawa natin sa Kanya, kundi isang regalo na nagmumula sa Kanyang loving character. Because God is a gracious and loving God, His character demands na gumawa siya ng paraan para sa atin na unable to do something for Him. Pero hindi ibig sabihin ito na ultimately ay walang obedience na nire-require ang Diyos para sa ating kaligtasan. God is holy and righteous. And because He is, hindi pwedeng tanggapin tayo lang ng walang obedience. There must be someone to obey. To obey Him para tayo mapatawad. But because we cannot obey, may ibang sumunod para sa atin. Bilang ating representative, sinunod ni Jesus ang utos ng Diyos para sa atin through His sinless life. At yung obedience niya sa krus, nung namatay siya doon, ay makita natin yung kanyang buhay ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. So His active obedience and His passive obedience, ito yung naging pagsagot para yung hindi nating kakayanan ay naging yun si Kristo na yung gumawa para sa atin. Dahil doon tayo ay tinanggap ng Diyos hindi bilang kaaway, kundi bilang mga minamahal na anak. Sa krus natin makikita na yung biyaya ng Diyos ay napakayaman. We can see an illustration of this from the life of Mephibosheth, yung anak ni Jonathan na nalumpo dahil sa isang aksidente at nung yung si Jonathan at si Saul, magtatay sila, ay namatay sa battle. Ang naging buhay ni Mephibosheth is napunta siya sa lugar na Lodebar. Doon siya tumira. Ano ibig sabihin ng Lodebar? Isang barren place na ang ibig sabihin ay no pasture. This is a complete picture ng spiritual desolation. He is unable to walk and he is living in the place of barren. Pero nung si David ay naging hari ng Israel, ay naalala niya yung covenant niya kay Jonathan na kanyang best friend. Tinanong ni David, mayroon bang natira sa sambahayan ni Saul kung saan pwede kong gawan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Nakita niya si Mephibosheth. Natakot si Mephibosheth, siyempre dahil alam niyang kaaway ni Saul si David, baka siya ay gagantihan ng kasamaan. Pero sinabi ni David, "Do not fear, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. You will always eat at my table." Alam mo yung sinagot ni Mephibosheth, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Well, he is crippled and also may atrasos siya because he is the grandson of Saul, yung kaaway, yung umaaway kay David. Hindi kaaway ni David si Saul. It is Saul that is attacking David. Ang conscience ni David kay Saul is always pure. He is the chosen of the Lord. Do not touch him. Ngunit, alam yung sinagot ni David doon sa sinabi ni Mephibosheth, ginawa niya is binalik niya lahat ng mana para sa kanya at binigyan siya ng permanent seat sa royal table as one of the king's son. And that is a perfect picture of God's lavish grace for a crippled and desperate people like us. In Christ, we have a permanent seat at the royal table bilang kanyang mga anak. We are being invited every time na meron tayong Lord's table. It is a picture that someday we will be dining with Christ at magiging napaka-grand ng picture na yon because we will see Christ face to face
and drinking the cup that He has promised na hindi ko iinumin unless inumin ko itong kasama kayong muli. It is a picture that Christ is accepting us. Kahit na tayo ay crippled, kahit wala tayong magagawa, kahit na nung unang panahon, we are attacking Him. Binabastos natin siya. And even now, maybe, hindi natin siya pinapahalagan at times. Mas mahal natin yung kasalanan natin at times kaysa sa mahal natin ang Panginoon. But even then, God is welcoming us, as crippled as you may be at this moment, as barren as you may be living ngayon, oras na ito. That is a picture of God's lavish grace sa iyo. So, what will be the challenge kung ganon ang pinapakita ng Panginoon sa atin? Give your full effort in obeying God, not to earn His favor, but as a grateful response to His lavish grace. Ibigay mo ang buong pagsisikap sa pagsunod sa Diyos, hindi upang makamit ang Kanyang pabor, kundi bilang pasasalamat sa Kanyang nagawang or masaganang biyaya. Huwag mo hayaan na yung pagsunod mo ngayon ay mula sa takot or sa sense of duty, kundi sa pagmamahal at pagkamangha mo dahil sa nagawa ni Kristo para sa iyo. Do you love Christ because of what He has done? Yun ang gawin mong motivation. Are you amazed with what Christ has done? Are you still being amazed? Katulad nung unang nakilala mo si Kristo. Ako, isang dead dog, tinatanggap mo, papakainin mo sa iyong hapag. Do you still remember that yung saloobin na gano'n nung nakilala mo si Kristo? Check natin yung ating mga motivations kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin para sa Diyos. Bakit ka nagpapatuloy sa buhay pananampalataya? Bakit ka nagtitiis ng mga pagsubok at hindi ka natitinag sa iyong pananampalataya? Dahil lang ba sa takot ng punishment sa Diyos? Paano kung magkasala ka at paluin ka ng Diyos in consequence of that sin? Baka maantala ang paglilingkod mo dahil takot ang motivation mo. Baka imbes na mag-repent ka is tumakbo ka sa Diyos because you are very afraid of God. You think God is harsh sa iyo, na pinapalo ka. Hindi mo nakikita yung loving hand ng Diyos in that rod, correcting you and wanting you to go back sa Kanyang fold. Ang motivation mo ba ay yung ipinapanalangin mong pabor mula sa Diyos para sa sarili mo at sa mahal mo sa buhay? E paano kung hindi ibigay ng Diyos yung hinihiling mo? Maaaring huminto ka sa paglilingkod kung ganon. Ang motivation mo ba yung sense of duty lang? Paano kung yung duty mo sa paglilingkod ay kinakain na yung malaking panahon at lakas mo? Kaya ka pa bang i-encourage ng sense of duty mo lang sa mga ganong na-stress ka na sa paglilingkod sa Diyos? Na nahihirapan na yung schedule mo because you have this ministry, and you have this responsibility sa work mo, sa family mo. You don't have family time anymore. Kung ang sense of duty lang ang motivation mo, you will die down spiritually. You will stop serving God, most likely. Well, maganda na may sense of duty tayo, pero hindi lang yun ang ultimate motivation natin. Dahil ang grace ng Diyos para sa ating makasalanan ang nagpupush sa atin para patuloy na magkaroon ng delight yung ating sense of duty. You want a sense of duty with delight? Na kahit na anong ibigay ng Panginoong pagsubok sa iyo, you would serve Him with delight because this is your duty. It is because sa biyaya ng Diyos. Kung nakatuon ang biyaya, ang mata natin sa biyaya ng Diyos, you will serve Christ with delight. Dahil yung sense of duty mo ang nagpupush is your delight in the grace of God. Alam nyo, kung ang ating mata ay palaging nakatuon sa biyaya ng Diyos, kahit yung mga ordinary things na ginagawa natin, katulad ng paglilingkod natin sa pamilya natin, yung pagpapatawad sa iyong kapwa, yung pag-resist sa kasalanan, ay
pwedeng maging sacred na pagsamba natin sa Diyos. Even that mundane things that you are doing. Yung paglilingkod mo sa iyong asawa at mga anak, o kaya kung ikaw ay anak, you are serving your parents, maybe you are serving your siblings, yung mga kapatid mo ay pinaglilingkuran mo. Hindi lang simpleng gawaing bahay yan. Ito ay pagdi-display ng Christ-like humility and service. And that is yan yung sinasabing reasonable service dun sa Romans chapter 12. And that is yung presenting your body as a living sacrifice. A form of worship, a sacred form of worship, kahit mundane na mga bagay lang. Basta nakatuon ang isip mo sa grace, you're doing it because you want to honor Christ because of what Christ has done for you. Hindi ka karapat-dapat na maglingkod para sa Diyos. At dati, hindi mo kaya na paglingkuran yung magulang mo dahil meron kang animosity sa kanya because of what they have done in the past na hindi mo kayang burahin sa memory mo na gusto mo umihiwalay ka na sa family mo. I think, maybe you think na kaya mo nang tumayo sa sarili mo. At times ay hinihiwalay mo yung sarili mo sa kanila. But ang tanong is, bakit ngayon you are being subjected to them? Bakit mas nagkakaroon ka ng pagmamahal sa kanila? It is because of the grace of God. Kung nakatuon tayo sa biyaya ng Diyos, you would serve your parents well in response to what Christ has done for you. And then kahit yung paulit-ulit mong ginagawa sa trabaho mo ay pwedeng maging sacred kung ito ay gagawin mo bilang pagsunod sa Panginoon. Ultimately, hindi lang yung boss mo ang boss mo sa trabaho. Ultimately, ang boss mo ay ang Diyos na nag-utos sa iyo. Sundin mo yung boss mo na yan. Kung ganun yung thinking natin, kahit na napaka-ordinary, paulit-ulit na lang, you would still be there on time. You would still meet your quota. You would still rather be accused as pasipsep, tagapagmana ng kumpanya. It is because hindi ka nagpapasikat lang. You are wanting to display the service of the Lord Jesus Christ in your work. Kaya ang ebanghelyo ay hindi paglayo sa atin sa mundo. Hindi ito naglalayo sa atin sa mundo. Kundi ang katotohanan, ini-equip tayo ng ebanghelyo na mabuhay sa mundo ng kakaiba. A different life, different from what is our community is living. Kaya yung daily obedience mo ay banal. Kaya yung daily obedience mo ay banal. Dahil ito ay ginagawa in response to grace. Alam nyo, isang illustration dito, si Eric Liddell ay nakilala noong 1942 during Paris Olympics dahil sa kanyang famous na yung famous niya na pagtanggi doon na tumakbo doon sa 100-meter race. Yung lahat ng training niya, minaster niya yung 100-meter race. Doon talaga siya nag-focus. It so happened na yung schedule, binigay sa kanila yung schedule prior doon sa Olympics. Yung kanyang pagtakbo sa 100-meter race ay papatak ng Sunday. That's why sabi niya, I cannot run sa 100-meter race. Dahil alam niya, naniniwala siyang ang Lord's Day ay araw ng pagsamba. Pero dahil tinanggihan niya yung tumakbo ng Sunday, ang naging available sa kanya ay yung 400-meter race that was scheduled on Friday, July 11, 1924. Hindi siya confident doon dahil hindi naman siya nag-training sa 100-meter race. Pero sa kabila nito, nasungkit niya ang gintong medalya. Pero hindi yun ang maganda dito. Ang nakamamangha na habang siya ay nasa kasikatan ay iniwan niya ang promising athletic career para maging missionary sa China. At nung World War II,
Isa siya sa mga missionaries na naging prisoner ng Japan sa China. At kahit doon sa prison ay patuloy siyang nagsilbi at nagturo sa mga kasamahan niya, and they are encouraging missionaries na kasama niya sa prison. Doon na siya namatay noong 1945 bilang matapat na lingkod ni Kristo. Ang patotoo ng mga kasama niyang prisoner ay consistent siyang joyful, sacrificial at obedient. Accepting na wala siyang tatanggapin dito sa mundong ito ay dahil alam niyang tinanggap niya na ang lahat nung makilala niya si Kristo. He had everything when he knew Christ. Wala na siyang pwedeng hilingin pa. He can die in prison as long as he is in Christ. Alam niyo, makita natin dito, God's lavish grace leads to costly and joyful obedience. Hindi lang costly, and then lumuluha ka at nagdadalamhati ka. It is yung grace ng Diyos, it lead us dun sa napakahirap na pagsasakripisyo sa Diyos, and yet you have this joy in your heart in serving Christ. So, mabilis lang, doon sa number 2. God spoke through Scripture for Gentile inclusion. Doon sa verses 13 to 21, after they finished speaking, James replied, "Brothers, listen to me. Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. And with this, the words of the prophets agree. Just as it is written, after this I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from old. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God, but should write to them to abstain from things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. For from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogue." Well, in support of Peter's argument, James, the brother of the Lord, spoke to give its scriptural basis. So ngayon, hindi lang yung gawa ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, kundi ngayon, ano ba yung sinabi ng Diyos on the issue ng Gentile inclusion or ng salvation ng mga Gentiles? Well, bilang prominent leader ng Jerusalem Church ay nagsalita si Santiago. Siya na yung pinaka-elder dito, leader na siya ng iglesia dito, at binanggit niya sa verse 14, Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. Well, yung Simeon dito is just the Hebrew or Jewish name for Peter. Hindi ito si Simeon na nabasa natin kaninang umaga ba yun? Yes. Ito ay para ipakita na yung sasabihin ni Pedro or sasabihin ni James ay in support of what Peter has said. Kumbaga, ni-reiterate niya lang, sinabi ni Pedro, ganito yung mangyayari, paanong tinanggap ng Diyos sa mga Gentiles. Pero in scriptural perspective naman ay ipepresent niya ano yung sinasabi ng Diyos. He quoted yung Amos 9:11 to 12, na kung saan nangako ang Panginoon na i-rebuild ng Diyos ang dynasty ni David. Sabi niya, "At this time I will return." At ang point ay natupad na ito nung dumating si Jesus bilang Messiah. At kasabay ng prophecy ng pag-upo ni Kristo sa trono ni David sa langit ay ang Gentile inclusion. So, kasama sa kanyang Davidic rule, sa kingdom rule, ay yung inclusion ng mga Gentiles. Well, ibig sabihin, kasama sa plano ng Diyos ay makakasama sa kingdom ni Kristo ang mga Gentiles. Hindi lang ito fulfillment ng promise ng Diyos kay David. Ito rin ay fulfillment ng Abrahamic covenant, saying that through his seed, the world would experience blessing in your seed.
all the families of the earth will be blessed. So anong pinupunto dito? Through Scripture, God affirms that Gentile inclusion is not a diversion, but a divine fulfillment of His covenant promise in Christ. Kasama sa plano naman dito ka. From of old, kasama sa planong ikaw at ako ay kabahagi ng tao ng Diyos. Hindi po new idea ang pagkabilang natin mga Gentiles sa pamilya ng Diyos. Sa halip, ito ay continuation ng pangako ng Panginoon mula pa nung una. At yun ay nangyayari ngayon. Simula pa noong panahon ng Acts. Hindi po tayo kinakailangan maghintay ng physical at political na Davidic kingdom dahil ang pinangako dito ay isang heavenly at eschatological. Sa langit ang rule ni Kristo, sa langit ang trono, ang rule niya ay sa lupa. He rules everything now. Pero ito rin ay eschatological. Ibig sabihin, dumating ito on Christ event. Ibig sabihin ay na-fulfill ito nung bumalik si Kristo sa langit at naluklok siya sa kanan ng Ama. What happened in Acts chapter 2 sa Pentecost is a patunay, as Peter have spoken dun sa kanyang speech, that God has made Christ both Lord and King. Kaya nga nung naupo si Jesus sa trono ni David sa Acts 2 ay nag-umpisa na ang isang kaharian na open sa lahat ng lahi ng tao. His kingdom now is open to all kinds of people. Wala nang distinction. Hindi lang para sa mga ethnic Israel. Kaya ngayon, ang church na expression ng kingdom ng Diyos ay binubuo ng mga Hudyo at mga Griego. At dito sa iglesyang ito na multi-ethnical, nananahan ang Diyos. Dito, hindi lang naman tayo lahat dito ay galing sa isang lahi, iba't iba yung lahi natin dito. Well, mga Pilipino tayo, pero may iba-iba tayong cultural background, and yet pinagsama-sama tayo dito. Ang katotohanan is kahit iba-iba tayo ng culture, this is the tent of David now. This is where his people is living. And then dito rin, dahil tent ito ng Diyos, this is where Christ is living among us. Kaya yung Gentile inclusion ay hindi accommodation, kundi ito mismo ang disenyo ng Diyos sa kanyang kingdom. Aren't you glad that ang design talaga ng Diyos pala sa kingdom niya is to include you and me? Hindi siya accidental at hindi siya option B lamang. It is the original plan, is to include me and you. Yung pagkalagay mo sa iglesyang ito, you name it, SABC, ito ay hindi isang last-minute judgment ng Diyos. Ito ay nasa sentro ng eternal purpose ng Diyos. It is included that you will be a part of this church. Kaya kung i-exclude ka o kaya i-exclude mo ang sino man na anak ng Diyos sa fellowship, it is a denial of the gospel, and this is a distortion of what Christ has done for us. So, what's the challenge for us? Let us pursue through unity and fellowship, reflecting a kingdom where no brethren or no people is excluded. No member of God's kingdom should be excluded. Let us avoid favoritism na nakabase sa social status, o kaya sa age, o kaya sa background or personal preference. Hindi mali yung magkaroon ng deeper friendship sa ilan sa atin kasi yun naman ang ating humanity. Nakabent tayo, yung ating humanity, na magkaroon ng deeper affinity to those whom we resonate, yung ka-vibes natin. Yun talaga tayo, walang problema doon. Even the Lord Jesus Christ had His inner friends, si Peter, James, and John among the 12. Itong closer bonds na ito ay madalas na de-develop dahil sa shared burdens natin, o kaya yung tagal natin sa ministry, o kaya yung level ng ating spirituality. Kung mataas ang spirituality mo, you would want na ang kausap mo is someone who is
someone na makakausap mo spiritually. O kaya kung medyo mababa pa yung spiritual level mo is you would want na sometimes makimingle ka doon sa nakaka-resonate sa mga kahinaan mo. Not para kayo ay magkampihan at magtaguan ng mga kasalanan, but para kumbaga parang may sense of grace na there is someone na nakakaintindi sa akin. There is someone na nagdadaan na rin pala dito. And that's a picture of the Lord Jesus Christ. Diba? Pinagdaanan niya naman yung mga ating mga struggles, yung mga ating mga kahinaan, yung ating mga temptations those are the temptations also na pinagdaanan ng ating Panginoon. That is natural na makimingle tayo doon sa mga tao na nakaka-resonate sa atin. Walang problema doon. Ang nagiging problema ay kapag yung malalim na bonds na nabubuo sa iilan sa atin ay naglilid na sa exclusion at neglect ng iba. Kayo-kayo na lang palagi, wala nang, kumbaga, you're not happy with the company of others. Ano ba yan? Gusto ko talaga doon sa ba't nandito ako? O kaya, people are being intimidated because of the group na meron ka. Well, ang maganda dapat na gawin natin is mag-cultivate tayo ng fellowship sa iba. You can rotate kung kani-kanino mo gugugulin yung time mo. Magkaroon ka ng paglalaan na makausap itong tao na ito na hindi kabilang sa clique mo. Well, alam nyo, si Bonhoeffer, siya ay naging prisoner ng German Nazi nung World War II. At during those times ay sinulat niya yung Life Together na patungkol sa fellowship. At being in prison, na-miss niya talaga yung mga tao doon. Kaya naramdaman niya ano yung feeling ng wala yung fellowship. Kaya naisulat niya doon sa kanyang book na yon, the physical presence of other Christians is a source of incomparable joy and strength to the believer. You see, hindi mo lang siguro nakikita at na-appreciate ngayon dahil wala kang ganong restriction. Pero you don't need to have that persecution para ma-appreciate mo ano yung ini-enjoy mo ngayon. Huwag mong palampasin ang araw ng Sunday na wala kang naka-fellowship na iba. At wala kang nakachat na iba, kinamusta mo, kamusta na sila? Kamusta na yung bahay nila ngayong binabaha na ito? So, nawa, i-extend natin yung fellowship within our church, kahit doon sa mga hindi natin kasama sa deeper na bonds natin. Siguro may mga barkadahan tayo dito, but that should not stop us from having a sweet fellowship also with others. After all, we are one family dito. 'Di ba, sa isang pamilya minsan may dalawang magkapatid na mas close at hindi sila close sa panganay maybe. Dahil medyo strict itong panganay na to. That's natural, but still, you are one family. So, as a conclusion, in this era of grace, God's places no other burden on those who would be His people, only faith in His Son. His yoke is easy, and His burden is light. You come to Christ, you follow Him. Kung wala ka pa kay Kristo, the invitation is you take the yoke that is very light and very heavy, very soft, at magkakaroon ka ng ganitong mga privilege. And the best one is to be included in the family of God. Let's pray. Lord, we are grateful for this message. Tulungan mo kami to apply this. We acknowledge our limitation, and we acknowledge also your power and your goodness to us. We know that you would work on our hearts as we receive this word. Dahil alam namin your word will not go back to you empty, but it will accomplish what you have intended. And we know that this
The intention is to grow your church, to be a trophy, not a trophy for us to celebrate our deeds, but a trophy of your grace, your goodness to us. Thank you. And we praise you in the Lord Jesus Christ. We ask these things in Him. Amen.